masayang araw po. Ito si Puti ang Tiyan, second time mommy dito sa ating second breeding pen. Yun po yung placenta o yung inunan ang kanyang kinakain. 2, 4, 5, may isa pong nasa labas, 6, 6 lang po ang nakikita kong kanyang biig. Pero baka po may nakatago dun sa kanyang likuran. So yun po, may mga bagong, ito po bagong-bago lang, gawa ng kinakain pa lang niya ang placenta. Yun, may dalawa pa po lumabas galing sa likod. At pumasok na yung galing sa labas. So 8 po sila. Pang-siyam po yung maliit. May isa pong maliit dun sa side. So ganyan po, hinahayaan ko lang po yung ating mga inahin na kainin ang placenta. Ganyan po ang normal routine din ng mga baboy damo para pa wala pong may iwang amoy. Yung pinakabalot po ng mga biik, yung mga pusod at pati po yung placenta ay kanilang kinakain. Sorry po, malikot. So yan po ang ating second time mommy, si Puti ang Tiyan. So sunod-sunod na pong manganganak ang iba pa nating mga inahin dito sa second breeding pen. August, September po yan. So may hahabol pa po natin ang pambagong taon. At dito naman po sa labas lang ng ating second breeding pen, nakapastol ang ating mga tupa. So 3 generations na po ang tupa natin dito. Yung ating unang binili na inahin, kasama po yung kanilang mga anak. At umanak na po uli yung mga inahin at yung mga anak nila noon, dahil puro babae po yung binili kong tupa noon. 4 na inahin na may kasama pong 4 na babaeng anak. So 8 po yung pinag-umpisahan nating breeders dito, 4 na inahin, 4 na dumalaga. Umanak po lahat ang 8 yon. May isa na umanak ng 2, yung isa naman po ay namatayan. So 8 po ang ating na-produce. Doon po sa kanilang naging mga anak, 3 lang ang lumitaw na babae. Yung pong 5 lalaki, kinapon na namin lahat yon para po wala tayong inbreeding dito sa farm. At nanghiram nga po ako ng bulugang tupa, na isauli ko na rin yun sa pinsang ko para po hindi niya naman kakastahan yung 3 bata natin na babae. So 11 na po ang ating posibleng anak next time na magpapakasta tayo. So hihiram po uli ako ng ibang barakong tupa na hindi rin kalahi ng ating ginamit para po walang inbreeding. So yan po ang ating mga tupa. Yun po yung naunang yon na medyo pula ang ulo. Yan, yung nauna po sa lakad na yon. Siya po ang umanak ng kambal. Kaya po 8 pa rin yung naging produce natin na babying tupa, kahit na namatayan po tayo ng isa. Yung pinakauna po kasing umanak, patay ang inianak niya. Tapos po, sumunod siyang umanak, 2 naman ang kanyang anak. Yan po, naputulan na uli ng damo. Itong ating magiging temporary winning growing pen. Kaya dyan po tayo maglalagay ng mga biik na ating aawatin galing dito sa ating dating dumalaga pen. Malalakas na pong kumain ng mga biik. Wala pa rin pong tigil sa pagdede. Kaya po namamayat yung ating inahin. May isa nga po kaming inahin na hiniwalay na. Medyo nanghihina na po. Dahil sinususuhan pa ng malalaki. Kaya po bumili ako ng DCM. Tuturukan po natin ng DCM para magka-calcium supplement siya. Nagkaganyan na po ako noon na para pong nanghihina ang paa.
So higa po ng higa, kaya mahinang kumain. So gagawin ko po ay tuturukan ko ng 20 ml ng DCM ang initial dose sa magkabilang pigi po yon. Tapos para ganahan na po siya ng pagkain din, bibigyan ko na rin po siya ng B-complex. Ganun po ang ginawa namin dun sa isang inahin, dun sa nauna nating dumalaga pen, dun sa second breeding pen po. At awa ng Diyos, nakarecover po yon. Nung sumunod na umanak po ay normal na siya. So yan po yung ating inihiwalay na inahin. Gagamutin po natin gamit ang DCM na calcium supplement at bibigyan po natin ng B-complex na injectable din para ganahan po siyang kumain. At ito po yung ating mga nahinga dito. May mga namayat na. Nasosobrahan na po ng pagdede ng ating mga giant ng biik. Kaya iwawalay na po namin sila. Nakakapag-chismisan pa rin naman po dyan lang sa pag-ita ng bakod. Pero huhulihin na natin po yung mga malalaki. Tuturukan natin ng hog cholera vaccine. Sabay walay na po yon. At pagwawalay po, ay dyan lang mapapapunta sa kabilang bakod. Nasasabugan na lang po natin ng apog at asin. Naputulan na po uli. Nakahanda na rin po. Nadagdagan natin ng 3 silungan yan. At aayusin pa po natin yung 2 lumang mapagsisilungan. Ito naman po yung ating mga pagkukunan ng prospective breeders. Anak po ng ating mga QB Cross Berkshire at QB Cross Pampanga Native na barakuhan po ng QB Cross Berkshire at si Mario at yung pong ating QB Cross Pampanga Native na mga bulugan. Malalakas pong kumain. Po, may kaunting tira-tira pa yung kanilang kainan. Pero nakarinig po ng boses, takbo! Ganyan nyo pong alam na malulusog ang inyong mga native at aggressive sa kainan. Nakabantay na po. Ano na po mag-3 p.m. Usually po, between 3:30 and 4, nag-uumpisa na kaming magpakain. Kaya nakakarating po sa kanila dito, mga 4:30 na. Yan, lagyan po namin ng bato yung tabi ng pakainan para hindi masyadong magdumi yung kanilang pagkain. So dito po ay pipili tayo ng mga prospective breeders na pampalit. Tulad po ng isang yan, maganda po ang haba ng kanyang katawan. Hindi naman po necessarily bilog na bilog ang kailangan natin sa ating mga breeder. So hanap po tayo ng mga pamalit pa sa ating mga inahin na mag-a-average na po sana tayo ng 8 to 10 piglets per liter. Ayan po, takbo. Anak po ni Kay at ni Mario yan. Pag ganyan po ang kulay, siguradong kay Mario. Yan, may nag-umpisa pong kumain, lahat sila. Siksik na, hanap na ng pwede. Yan po, malinis na ang kanilang pen. Kung pawalan po natin, makapal pa ang damo dyan. Kaya sabi kay Junel, hinay-hinay muna ang bigay ng damo para po sumipag sila sa pagkain ng mga damo. Kaya yun, yung santol po doon, binalutan na ng yero. Ganyan din po ang gagawin natin dito sa Lagundi at dun sa isa pang halaman doon. At yung akasya para po maproteksyonan. Sabi ko nga, maganda pong mag-alaga ng baboy sa ilalim ng puno ng mangga. Paiikutan mo lang nga muna ng mesh wire yung buong puno ng mangga para hindi nila kakainin. Yung pong mga laglag, bonus sa mga alaga natin. So, pipili po tayo dito ng mga replacement gilts. At dun din po sa ating 4th breeding pen, pipili rin tayo ng mga replacement gilts. Yan po, yung mga habang ganyan ang ating pipiliin. Para po mas lumaki ang ating mga litter size.
din po, mahaba ang katawan. At saka pipiliin ko na po yung mga itim ngayon. Magko-concentrate na po tayo sa itim ang kulay. Pero kung may mga batik po na maganda, isasama ko pa rin sa mga breeder natin. So yan po ang ating naging ganap ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Ang kasunod naman po namin gagawin nito ay yung pagwawalay na nga dun sa ating mga biik ng Dumalaga Pen para po makapagpahinga na ang ating mga inahin. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.